Hindi halos makapaniwala si Angelo sa kanyang swerte. Patong-patong kasi. Inumpisahan ng ate niya sa pamamagitan ng alok ng alalay nito na maging tulay upang maipakilala kay Tanya. Hindi pa iyon na oo-ohan ng binata. Heto naman ang delivery van ng Optima Farms. Lula ng van si Sergio, ang may-ari ng breeding farm na siya ring veterinaryo doon. Magkakilala sina Angelo at Sergio. Kung natuloy na umuwi sa kanyang kotse ang binata, lalapitan niya si Sergio at makatatanggi ba si Sergio kapag pabulong niyang hiniling na ipakilala siya kay Tanya? Si Angelo ang nag-aaproba sa mga order ng Palermo Pharmaceuticals sa Optima Farms. Si Angelo rin ang pumipirma sa kaukulang bayad sa isinupply na laboratory animals ni Sergio. Pero nahigitan ang swerteng iyon. Swerte na hatid ng babaeng kumatok sa bintana ng kanyang kotse. Pagka-oo ni Angelo sa tanong ng babae, nagpakilala iyon sa kanya. Kasambahay siya umano ni Tanya, at kung papasyal daw siya sa bahay nila, formal siya nitong ipakikilala sa dalaga. Walang agad maisagot ang binata. Ngumiti lamang ang maedad na babae, tanda ng pagkaunawa. Itinuro nito kay Angelo ang bahay nila ni Tanya. Anito, diretsuhin mo lang ang daang yan. Pagdating mo sa ikalawang kanto, sa kanan, bumilang ka ng 3 bahay. Yung ikaapat ang samin, kulay berde ang tarangkahan, at may matandang puno ng mangga sa harapan. Ngayon na? Kabadong tanong ni Angelo. Tumawa si Lengleng. May trabaho si Tanya at mayroon ka rin, di ba? Mamayang gabi? Sabik na tanong ni Angelo. Mamaya hanggang bukas ang midterm exam ni Tanya. Kaya pinakamainam, sabi ni Lengleng, bukas ng gabi mo siya pasyalan. Bandang 7:00. Ano, pwede ka? Masigasig na umuo ang binata. Palalampasin niya ang alok ng alalay ng ate Gretel niya o ang pagkakita kay Sergio sa pet shop. Pero hindi itong kagandahang loob ng kasambahay ni Tanya. Hindi lamang sila magkakakilala ng dalaga, makakapormal agad siya. Inspiradong nilisan ni Angelo ang gas station sa Malanday. Papasok na muna siya sa trabaho. Baka mahalata na siya sa opisina sa Mandaluyong na may kung ano siyang pinagkakaabalahan sa kung saan. At binilang na niya ang mga oras, ang mga minuto, pati mga segundo, hanggang sa pinakaasam na mga sandali. Na dumating din naman, sa wakas. Masigla siyang pinatuloy ni Lengleng. Naka-apron iyon. Kakaba ba si Angelo? Nariyan ba siya? Halos pabulong niyang tanong. Wala pa. Nakatawang tugon ni Lengleng. Mamaya pa yun. Pagdating niya, sumasaglit muna yan sa pet shop bago umuwi. Upo ka muna, Angelo. Baka masunog yung niluluto ko eh. Sinikap na binatang pakalmahin ng dibdib. Inilapag niya sa mesita ang hawak na kahon ng tsokolate. Magdadala rin sana siya ng pumpo ng sariwang bulaklak, pero nag-alangan siya. Sa susunod na lamang sa loob-loob niya. Bago siya umupo, napansin niya ang hawla ng ibon. Nakasabit iyon malapit sa bintana sa kanan. 2 dipa buhat sa posisyon ng telebisyon. Lumapit si Angelo sa may kalakihang hawla. Minasdan ng ibon sa loob niyon. Isang mayna. Katamtaman ang laki ng mayna. Brown ang balahibo sa katawan. Kulay itim ang head feathers. May makipot na puting balahibo sa gilid ng katawan. At matingkad na dilaw ang tuka at mga paa. Matiim na titig ang isinukli ng mayna sa kasual na pagmamasid ng binata.
Hello, birdie. Bati ni Angelo. Ikinampay ng ibon ang mga pakpak yun bago nag-iba ng pwesto sa kanyang perch sa hawla. Tinalikuran nito ang panauhin. Nagbuntong hininga ang binata. Niya. At mana ka rin pala kay Tanya kung mangisnab. Pagkaupo niya, wala sa loob na gumala ang tingin niya sa maliit pero maimis na salas. Hindi siksikan ng mga gamit doon. Pero halata na may mataas na panlasa ang pumili ng mga iyon. Hanggang sa tumuon ang mga mata niya sa nakapatong na kwadro sa ibabaw ng TV. Hugis puso ang kwadro at ang larawang naroon ay kay Tanya. Kumakabog ang dibdib na muling tumindig si Angelo. Lumapit siya sa TV. Ibig niyang masdan sa malapitan ang nasa kwadro. You're so pretty, Tanya. Aniya sa sarili. Hindi nakatiis si Angelo maya-maya pa. Tinalunto ng kanyang daliri ang balangkas ng hugis pusong kwadro. Walang kaalis-alis ang mga mata niya na tila nangangarap sa mukha ni Tanya. Close-up nito ang litratong naroon. Paano ka namang hindi mapapamahal sa akin? Sabi ni Angelo sa mahinang tinig. Tila man din kinakausap ang kwadro. With your pretty eyes and lovely smile, bakit hindi kita papangaraping maging akin? Bantulot na winakasan ni Angelo ang pagtitig sa larawan sa padaing na pag-usal. Hi, Tanya, aniya. My life, my love, my everything. Paano ba masasabi ang feeling ko sa iyo? Hindi pa nag-iinit ang upuan ni Angelo nang marinig niya ang ingay ng pagbukas ng tarangkahan. Dumating na si Tanya. Pero hindi nag-iisa ang dalaga. Mula sa kusina, mabilis na lumabas si Lengleng sa salas pagkarinig sa gate. Hindi kasi alam ng dalaga ang tungkol sa pag-imbita niyang iyon kay Angelo. At talagang gayon na lamang ang pagkabigla ni Tanya sa inabutang panauhin. Akala ng dalaga, sa bisita sa katabing bahay ang kotseng nakahimpil sa labas. Nanlalamig sa nervyos na tumindig si Angelo. Tumikim siya. Bahagya lang. Ibig niyang alisin ang nakabarang kaba sa kanyang lalamunan. Pero bago makapag-good evening ang binata, tinahulan siya ng kasama ni Tanya. Sa buong pagkagitla nila, patakbong lumapit ang tuta sa bisita. Kumakawag ang buntot na inubot niyon ang isang kamay ni Angelo para dilaan. Iyon ang lumalaking Labrador sa cuties na hindi pa nabibili hanggang sa mga oras na iyon. Pahagalpak na napatawa si Lengleng. Oh, anito. Kilala ka na pala niya, Angelo. Hindi na idinugtong ni Lengleng na dahil iyon sa dalas ng pagpasyal ng binata sa pet shop. Alam na iyon ni na Tanya at Angelo. Hiyang-hiyang humingi si Tanya ng paumanhin sa ginuwi ng tuta. Baka marumihan ang suot mo. Okay lang, ani Angelo. Habang hinihimas sa ulo ang tuta. Walang problema. Akmang hahatakin ni Tanya ang tuta palayo kay Angelo. Pero mas mabilis ang Labrador. Umiwas ito sa dalaga, hindi upang tumakbo palayo. Umikit lamang ang tuta sa binata. Ayaw nitong umalis sa tabi ni Angelo. Sabi ni Lengleng, nanunokso ang tono. Mukhang ayaw ka ng layuan niyang tuta. Babae yan, Angelo. Pinamulahan ng pisngi ang binata. Naisip niya, pati ba babaeng aso? Tipo siyang dikitan at habulin? Oops, hindi pa nga pala kayo magkakilalang dalawa. Si Lengleng pa rin.
Hindi naikubli ni Tanya ang pandidilat ng mga mata kay Lengleng. Pero hindi pinansin ni Lengleng ang dalaga. Itinuloy nito ang formal na pagpapakilala kina Angelo at Tanya sa isa't isa. At sa makulit na udyok ni Lengleng, nagkamay ang dalawa. Dalawang nanlalamig na mga palad ang nagdaop. Dalawang pares ng pisngi ang namula. Nakahain na ang hapunan, deklara ni Lengleng. Tena kayong dumulog bago lumamig ang pagkain. Hindi nagawang tumanggi ang sinuman sa dalawa. Bahagya ng nakakain si Angelo. Abala siya sa pagkontrol sa nervyos. Gayon din, abala siya sa panunood sa mukha ni Tanya. Daig pa ng binata ang sumasamba sa isang sagradong imahe. Si Tanya rin naman ay hindi gaanong nakakain. Walang-wala sa kanyang hinagap na gagawin iyon sa kanya ni Lengleng ang pagharapin sila ng binata at sa bahay pa niya. Kunwa naman ay hindi pansin ni Lengleng ang reaksyon ng dalawa. Inusisa nito ang dalaga tungkol sa dalang tuta. Ani Tanya, gusto ko tayo na lang ang mag-alaga sa kanya, Ate Lengleng. Akala ko ba, wala ka ng balak na mag-alaga rito ng hayop? Tanong ni Lengleng. Nasa pet shop mo na lang sila aalagaan ko mo. Wala ka naman lagi rito sa bahay. Kailangan natin ng bantay, Ate Lengleng. Sandali lang, lalaki na yan at lalaki sigurong matapang. Kahit tuta pa lang, putol nang nakangiting si Lengleng sa sinasabi ng dalaga. Marunong nang mangursunada ng gwapo. Biglang nasamid si Angelo sa sinabi ni Lengleng. Pumwesto kasi ang tuta sa paanan ni Angelo. Wari sadyang ayaw layuan ang binata ng Labrador. Hiyang-hiya ang binata sa pagkasamid na iyon. Hindi naman napigil ng dalaga ang pagngiti. Salbahe kasi si Lengleng. Sukat ba nitong biruin ang binata na crush ito ng kanyang tuta? Pero bakit kailangan ng bantay rito sa bahay, Ani Lengleng? Para ano ako? Masama pa ba akong bantay rito? Ikaw nga, mabilis na sagot ni Tanya. Ang ibig kong magkaroon ng bantay. Baka totohanin ng asawa mo ang banta sa iyong buhay. Bago ako niyon matuntun, nakinamam na siguro ako. Payag ka nang sumama kina tita sa States? Tanong ni Tanya. Gusto ko naman talaga, Ani Lengleng. Pero bago ako mag-asikaso ng mga papeles sa paparoon, ibig ko, Tanya, iwanan kita sa isang mapagkakatiwalaan namin ni na Ma'am. Hindi nakita ni Angelo, nasa dalaga kasi ang kanyang tingin, nang inguso siya ni Lengleng kay Tanya. Ibig sabihin, ang binata ang tinutukoy ni Lengleng na isang mapagkakatiwalaan. Si Tanya naman ang nasamid bago pinamulahan ng mukha. Pati ba naman ang Labrador puppy ni Tanya ay may crush kay Angelo? Pero pwera biro, mas exciting ang ngayon ay alam na ninyo, malamang, kung sino si Cutie. Abangan.